Amber POV. Sakto sa schedule ang lahat, Miss Nadesma. Nabawasan man ngayon ang laki ng mall. Ginawa agad ng team ko ang design adjustment. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sabi ni Architect Enriquez sa kanya. Hinayo niyang tingin ang site ng Prime Mall sa kanyang harap. Halos isang linggo na mula nung aprobahan niyang collaboration between Gold Hotel and Prime Mall. At halos gano'n rin katagal siyang hindi bumibisita sa site ng Prime Mall. Ayaw niyang ipagsapalaran ng sarili para sa isa pang pagkakataong makaharap si Sebastian. Hindi ito nag-effort na makipag-ugnayan sa kanya pagkatapos niyang sumang-ayon sa collaboration. Ginawa nito talaga sa maraming nakakainis sa paraan. Nariyan ang pagpapadala nito ng iba't ibang klase ng bulaklak sa kanya. Tumatawag din to mismo kay Maricel at nagtatanong ng mga makamundong tanong tungkol sa kanya. At higit sa lahat, 6 na beses niyang binlock ang mga bagong numbers nito. Nakakainis taga lalaking yon. Kaunti na lang taga, mag-file na siya ng restraining order. Masyado na itong nakakaabala. At hindi niya yun maintindihan dahil nakuha na nito ang gusto nito. Will that be okay for you, Miss Ledesma? Pukaw sa kanya ni Architect Enriquez. Kumurap-kurap siya at alanganin bumaling sa lalaki. I'm sorry, abala ko sa ibang bagay. Niya rito. Ngumiti ang architect. It's probably the heat. Gusto mo ba pumasok sa mini office ko para... No, hindi na kailangan. Mabilis niyang tanggi. Paalis na rin ako in a few minutes. Dumaan lang ako para i-check kung okay ng design adjustment para bigyan daan ng pagtatayo ng hotel. Ngumiti ang architect. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa bagay na yan. Nabitin ang sanay sasabihin nito nang tumutok ang mga mata nito sa likuran niya. Mr. Smith! Nakangiting bati nito. Architect Enriquez, nice to finally meet you here. Sagot naman ng pamayor na tinig ni Sebastian sa likuran niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung lilingon siya o hindi. Naging matagumpay siya sa pag-iwas rito nitong mga nakaraang araw. Pero heto siya ngayon, exposed again from his presence. Narito ang aking team ng mga engineers at architect upang i-discuss sa iyong team kung paano kami susulong sa proyekto. Okay lang ba mahiram sa Architect Enriquez saglit, Miss Ledesma? Ani Sebastian sa kanya. Umirap si Amber bago tumingin to. It's fine. Tapos na ako makipag-usap sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa kanya, tapos ko na kausapin sa Architect Enriquez. Ngumiti lang si Sebastian. Thank you, Miss Ledesma. Ani to, bago bumaling sa mga kasama nito at ipinakilala sa mga ito sa Architect Enriquez. Ilang sandali pa, dumiretso ng mga to sa trailer na nagsisilbing mini office ni Architect Enriquez sa site. Iniwan sila ni Sebastian sa loob ng tent habang walang patawad ang init ng araw. So, dito tayo nagkita sa wakas. Ani Sebastian sa kanya maya-maya. Hindi siya sumagot at inilibot lang ang tingin ng malawak sa construction site na nasa harap nila. Ngayon siya nagsisisi na pinauwi niya si Marco sa penthouse niya upang samahan sina Lily at Willa sa papunta sa playground. Ang driver lang niya ang kanyang kasama, nasa kotse pa at malayo sa kanya. It seems this collaboration is finally serving its purpose. Dugtong pa nito nang hindi siya sumagot. At anong ibig mong sabihin? Tipid lang tong ngumiti at tumitig sandali bago nagsalita. Ang proyektong to ay tungkol sa iyo, Amber. Ang pagiging malapit sa iyo hanggang sa wakas ay pumayag ka na sa akin pakiusap. Gusto mong paniwalaan ko yon? Bahagya siyang natawa. Siguradong binibiro lang siya nito. Ikaw, gagastos ng 100 milyon para lang makausap ako? Come on, Sebastian. I'm not buying that. This is purely business. Alam nating dalawa yon. Handa ko mawala ang lahat para lang magkaroon ng huling pag-uusap sa iyo, Amber. Desperado na ako. Napabuntong hininga lang si Amber. Balik na naman si Sebastian sa pamimilit sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya to kinakausap. Walang imik siyang naglakad palayo sa tent, papunta sa kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Subalit pabilis siyang sinundan ni Sebastian, lalo niyang binilisan ang lakad patungo sa kanyang kotse. At dahil mabato ang construction site, muntik na siyang matapilok at matumba sa lupa. Pero bago pa na mangyari yon, mabilis siyang nasalo ni Sebastian. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata
Muli na namang kumabog ang puso niya. Nanginig na rin ang mga tuhod niya. Ang 3 taon na maraming pagsisikap at pagtanggi ay pareho pa rin. Ganon pa rin ang epekto ni Sebastian sa kanya. Oh, how pathetic she is! Maingat siya nitong inalalayan sa pagtayo bago marahang binitawan. Amber, come on! Just one final talk. Kahit hindi na masundan. Gusto lang kitang makausap sa pribadong huling pagkakataon. Iba't ibang emosyon ang dumadaloy kay Amber. Nakakalito sa kanya. Nilulunod siya. Dahil ang malaking bahagi ng kanyang isip ay gustong tumanggi. Dahil bakit pa sila mag-uusap? Tapos na ang lahat sa kanila. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumuko sa pagsusumamo nito. Nasa wakas ay makinig sa mga dahilan ni Sebastian. Isang bagay na hindi nito kailanman ibinigay sa kanya. Kapag pumayag ako, titigilan mo na ako? Hindi mo na ako guguluhin ulit? Yes! Mabilis nitong sagot. Fine, let's talk. Sa kabilang banda, nag-aalalang tiningnan ni Amber ang refleksyon niya sa salamin. Suot niya ang kanyang branded detail black dress, diamond stud earrings at light makeup. She looked perfect given the place and the occasion where she's going to. Pero napakalayo ng perfecto sa nararamdaman niya ngayon. Siguro dahil ngayong gabi, she will finally talk to Tristan for one last time, like how he'd put in words. One final time, pag-uulit niya sa isip. Nang umuo siya ng isang araw na payag na siya makipag-usap dito, humiling siya ng panahon para paghandaan ng pagkikita nila. Gusto niyang i-compose ang sarili at ipunin ng kanyang italino. Nais niya makasigurado na siya'y kumilos tulad ng kung ano ang dapat niyang gawin. Isang dating asawa na nabuhay sa pinakamagandang araw ng kanyang buhay mula nung iniwan niya to. Dahil sa nakikita ni Amber at sa maraming pagkakataong nakatagpo niya to, hindi pa tapos ang pesta niyang puso kay Sebastian. Kaya't gusto niyang makasigurado na hindi niya ilalantad ang sarili kapag sa wakas ay nag-usap na sila. Narehearse niya ang lahat ng masasamang senaryo na naiisip niya at kabisado ang kanyang mga sagot at bawat aksyon na dapat niyang gawin kapag dumating ang sitwasyon. Mukhang handa na siya, pero gayon pa man, here she is, hindi pa rin sigurado. Marahang pagkatok sa pinto ng kwarto niya ang pumuto sa pag-iisip ni Amber. Mabilis siyang lumingon sa pinto. Sino yan? Nakahanda na raw po si Marco at ang driver sa ibaba at Amber. Ani Marie, huminga siya na malalim at sinulyapan ang digital clock sa harap ng kanyang vanity mirror. 30 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. She still have 30 minutes to spare for travel time. But it's a weekday. Sigurado siya matatraffic siya sa daan papunta sa Rancho Italiano, ang restaurant kung saan sila magkikita ni Sebastian. Ako ang namili sa lugar na yon dahil bukod sa gusto niya ng pagkain doon, hindi sa gustong kumain kasama si Amber. Kabisado na rin niya ang lugar. Doon sila kumakain noon ni Bianca kapag nag-crave na kaibigan niya ng Italian food. Nakilala pa niya ang may-ari ng restaurant. 1 beses o 2 beses ang babaeng muntik na niya maging kapangalan. Si Avery. She's nice. Maaari sila mag-usap ni Sebastian sa isa sa mga VIP room doon na pamilyar sa kanya. Magiging ligtas siya roon at umaasa siyang makakatulong to sa kanya na maging mas relax at compose kapag kausap niya si Sebastian. I'll be there in a minute. Sagot niya sa nakabukas pa rin na pinto bago muling pumihit paharap sa vanity. Be composed, be logical. Muling paalala ni Amber sa sarili bago niya isinuot ang kanyang stiletto shoes. Sinulyapan niya ang kanyang refleksyon sa huling pagkakataon at nagdasal ng kaunting panalangin para maging maayos ang gabi. So that tomorrow, sa wakas ay mabubuhay na siya sa kapayapaan. Malayo sa mga isyu ng nakaraan, malayo kay Sebastian. Na masigurong maayos ang itsura niya, mabilis niyang pinulot ang bag niya at naglakad palabas ng kanyang kwarto. Mimi, pretty! Ani Lily na makita siya nito. Her daughter giggled and gave her a toothy smile before she picked the food in front of her. Ngumiti siya at naglakad patungo sa high chair ni Lily. Binigyan niya to ng halik sa noo. Thank you, baby. Be a good pretty baby, okay? Matulog ka na maaga. Yes, Mimi. Ani to, bago muling pumulot ng pagkain nito.
She missed reading a bedtime story to Lily. Mula nang ipasa sa kanya ni Lolo Eliseo yung pamamalakad sa mga kumpanya nila, hindi na niya nagagawang ibang mga routine nila ng kanyang anak. And now, that she's home early, lalabas ulit siya para kausapin si Sebastian. Hindi bale, mamaya sisiguraduhin niya maaga matatapos ng pag-uusap nila ni Sebastian para makauwi siya ng maaga. Iyon ay kung ang kanyang lohika ay hindi bibigo sa kanya at gumawa ng malaking gulo sa kanya. Tumuwid na si Amber ng tayo. Sandali pa siya nagbilin kina Willa at Marie bago siya tuluyang lumabas ng kanyang penthouse. Sinalubong siya ni Marco sa may elevator at magkapanabay silang pumasok doon. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Pukaw sa kanya ni Marco. Nang sabihin niya rito ang desisyon niya na makikipagkita siya kay Sebastian, halatang nag-alangan to. At bakit? Saksi si Marco at si Leon sa naging buhay niya matapos niya makipaghiwalay kay Sebastian. Alam na mga itong abot langit ang galit niya sa lalaking minahal niya. Subalit labis ang pasakit na isinukli sa kanya. At ngayon narito ako, binibigyan ng pagkakataon si Sebastian na ipaliwanag ang sarili. Isang bagay na hindi nito naibigay sa kanya. Siguro iniisip ni Marco, kung hindi siya briha, malamang nababalo na siya. But she knew. The business world is small. She knew sooner or later, magkukrus ang landas sila ng mga Smith na nangyari na nga. At lahat ng kailangan niyang gawin ngayon si Sebastian ay naroon muli sa kanyang work life. Kailangan nitong malaman na hanggang doon na lang pwede nilang maging koneksyon at wala nang iba. Kung mas maaga kong gagawin to, mas maaga ko may babalik ang aking kapayapaan. Ngayong gabi, I will let him know his place. Bumukas ang lift. In the past. Dugtong niya bago humakbang palabas ng elevator. Tahimik ni sumunod si Marco sa kanya hanggang sa marating nila ang kotse na nag-aabang sa mismong harapan ng condo building. Nang pagbuksan siya ng pinto ni Marco, agad siyang sumakay sa backseat at kaagad silang umalis. Narating nila ang Rancho Italiano na mahigit 5 minuto lang bago mag-alas 7 ng gabi. Naunang bumaba ng sasakyan si Marco at pinagbuksan siya muli ng pinto. Huminga siya ng malalim bago tuluyang bumaba na kanyang sasakyan. Nasa labas pa lang si Amber ng restaurant, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog na. How much more kung kaharap na niya si Sebastian? How she hates her emotions. Hindi ba dapat ako ang kalmado? Ako ang sinaktan eh. Hindi naman ako ang nanakit. Hindi ako dapat ang nakakaramdam ng lahat ng kakilakilabot na emosyong yon. Ngunit she closed her eyes and willed herself to relax. Hindi matatapos ang gabing to kung magpapadala si Amber sa kanyang emosyon. Be composed, be logical. Pag-uulit niya sa kanyang isip. Nang bahagya siyang kumalma, nagsimula na siya maglakad papasok ng restaurant. Nang tanungin ng staff ang pangalan niya, agad siya nitong iginiya patungo sa linya ng mga private rooms ng restaurant. Huminto sila sa pinakadulong private room. The staff opened the door for her and Marco. Nakasunod sa kanya sa buong oras. Pagpasok nila sa loob ng silid, agad na tumambad sa kanya si Sebastian. He was sitting one of the chairs on the table for two. Agad tong tumayo na makita siya. Nakasuot to ng tuxedo na mukhang perpekto para rito. Well, ano pa bang dapat niyang asahan? Bagay ata lahat ng damit dito. Maski basahan, magmumukhang mamahalin kapag sinuot nito. Nagsimula na namang bumilis ang tibok ng puso niya nang umiti ito sa kanya. Sinimulan niyang isumpa ang sarili ng tahimik. Why? It's just a smile, and yet her heart is doing all the crazy. She's getting worse by the minute. Mas malala pa na matarap sila sa loob ng elevator sa PSC. Gayunpaman, pinilit niya kanyang sarili na maglakad patungo sa mesa nang maayos hanggat kaya niya. Na nagpapaalala sa kanyang sarili na kailangan niyang maging maayos kung gusto niyang mabuhay sa susunod na oras o higit pa. Sumunod sa kanya si Marco. I'm glad you made it, ani Sebastian. Why wouldn't I? I gave you my word, I keep it. That make us different. Ngumiti ito. Very well. Let me help you with your seat. Akabang lalapit to sa upuan niya, subalit pinigil niya to. No need. Kaya kong tulungan ang sarili ko. Sabi niya, bago tuluyang umupo sa harap nito. Nang umalis ang staff at naiwan si Marco sa tabi niya,
Nag-angat to ng tingin kay Marco. Pwede bang lumabas ka muna, Marco? Mag-uusap lang kami. No, he stays. Mabilis niyang sabi. Bumaling si Sebastian sa kanya at umigting ang panga. At noong naisip nito na may sasabihin to para igiit ang kanyang mga kahilingan, lumamyos ang mukha ni Sebastian at muling itinaas ang tingin kay Marco. You know we need to have this talk. Alam kong alam mo yun, Marco. Magiging ligtas si Amber sa piling ko, pangako. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi agad sumagot si Marco. After a while, he sighed. Napatingala siya rito. Tama siya, Miss Amber. Let me step outside para bigyan kayo ng privacy. Anito, bago tuluyang lumabas ang silid. Leaving her again with Sebastian, alone. Nanlalaki ang mga mata ni Amber na muling bumaling kay Sebastian. Anong ginawa mo? Bakit mo inutusan lumabas ang bodyguard ko? Gigil niyang sabi. Panic now racing in her veins. Why wouldn't she? She's alone with Sebastian, again. What is so with the private matters we will be talking about that? Mabilis na tumayo si Sebastian at hinawakan ang braso niya. Come on, let's go. Anito, bago siya marahang hinila patayo, lalo siyang naguluhan. Anong let's go? Sa ibang lugar tayo mag-uusap. Anito, habang hila siya patungo sa isang pinto sa dulo ng silid. Napasinghap na si Amber at lalong tinambol ng kaba ang puso. Anong pinagsasasabi nito mag-uusap sila sa ibang lugar? They agreed to talk there. Bakit o nagdesisyon na mag-isa? Ngunit ang mas mahalagang tanong ay saang lapalop na naman ng Pilipinas siya nito dadalhin. No! Dito tayo mag-uusap. Reklamo niya at pilit pang piniksi ang kamay nito sa nakahawak na palupulsuhan niya. Hindi ito sumagot. Lumingon lang to sa kanya at marahan siyang idiniin sa dingding. He was breathing heavily. Halos matikpan ni Amber ang mint breath nito. Katulad niya, his presence joined her in assistant na nagpahina sa kanyang sinanay ng mga panlaban. Mag-uusap tayo pero wag dito. No, we agreed to talk her. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Kung sabagay, ano pa bang aasahan ko sa taong katulad mo na hindi marunong tumupad sa usapan? Hindi ito sumagot. Isang panandali ang emosyon ng bumungad sa mga mata nito. Nasaktan ba to? O depresyon? Hindi siya sigurado. Bitawan mo ako, Sebastian, o sisigaw ako rito. Alam mo, mabilis papasok dito si Marco. Hindi mo gagawin yan, he said in a warning tone. At anong gagawin mo kapag ginawa ko? Napasinghap si Amber na lalong inilapit ni Sebastian ang bibig nito sa bibig niya. Hahalikan kita, Miss Ledesma? Nahigit na siya ang kanyang hininga. She felt her throat dry. Subalit pilit siyang pumalag. Kakasuhan kita. Go ahead, Miss Ledesma. Maaari ako makulong dahil sa paghalik ko sa'yo. Pero magiging sulit to. Bulong ni Sebastian. Napalunok siya na maramdaman niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang isip ay mabilis na naglabas ng isang listahan ng mga opsyon ng mga bagay na dapat niyang gawin pagkatapos ng deklarasyon nito. Pero iba ang naisip ng katawan niya. Sa halip na panik, ang mga salita ni Sebastian ay nagpadala ng isang masarap na panginginig sa kanyang katawan. OMG! Nagre-react ang katawan niya sa presensya ni Sebastian. Paano siya pinagtaksilan ng katawan niya ng ganun? Isang haplos mula rito, and she's a goner. How much more kung matikman niya muli ang labi nito? Nanginginig si Amber sa naisip. Malalantad siya. Nababaliw ka na. Pilit niyang sabi, only for you. Anito, bago ito tumuwid ng tayo at tuluyang binuksan ng pinto. Pinauna siya nito sa paglabas sa fire exit. Nag-aalinlangan siyang bumaba ng hagdan. Hindi siya sigurado kung saan sila pupunta. At dapat niyang aminin na kahit ng isang malaking bahagi ng kanyang nais na tumakas mula sa presensya nito, may bahagi pa rin sa kanya na nagsasabi sa kanya na pagbigyan ang mga demands nito para sa huling pagkakataon. At ito ay nagpalito sa kanya. Baka makaisip ako ng paraan para makatakas mamaya. Pagkukumbinsi niya sa sarili. Nang tuluyang makababa si Amber sa fire exit, tumambad sa kanyang eskinita na patungo sa main road. Nagpatiun na si Sebastian sa paglalakad doon hanggang sa tuluyan silang makalabas. Ilang sandali pa,
Mabilis siya nitong iginiya patungo sa sakyan nito na nasa malapit lang. Tatakbo sana siya para sa kanyang kalayaan. Subalit nasa kabilang ibayo ang malawak na parking space ng kanyang sasakyan. Idagdag pa na mahigpit na nakahawak sa kamay niya si Sebastian. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumakas. "Ididimanda talaga kita, Sebastian. This is kidnapping!" Gigil niyang sabi sa lalaki habang minamaniobra nito ang sasakyan palayo sa Rancho Italiano. "Kung itong huling pag-uusap natin, then I'm going to make it right." Anito habang nasa daan pa rin ang tingin. "Right. At ang iyong idea ng paggawa ng mga bagay ay tama. Pinipilit akong sumama sa iyo sa isang lugar tulad ng una nating pagkikita." Mabilis na bumaling si Sebastian sa kanya at ngumiti. "You still remember, ha? I can miss you like that, Amber?" Dugtong pa nito. "Like what? Ang walang muwang at walang kwentang version ko na madali mong madaig? Yun ang namimiss mo sa akin? Ang pagiging uto-uto ko?" "Amber, hindi ko sinasadya." Nagbaga to ng hininga at hindi na itinuloy pa ang gustong sabihin. It seemed that she had struck a dream with her words. Silence followed afterwards. Mukhang wala na tagatong sasabihin. Mabuti naman, nakatulong ang katahimikan upang kumalma siya. Maya-maya pa, nagsimula siyang hindi mapalagay sa katahimikan. Hindi niya talaga sinadya na maging walang galang sa kanyang mga salita. Ngunit wala siyang panlaban. Just her words. In fact, hindi naman talaga siya nag-aalala na baka gawan siya ni Sebastian na masama o kung ano man. Kaya lang naman siya nagpapanik na kasama to dahil na rin sa hindi niya matansya ang kanyang sarili kapag nakakaharap niya to. Kanina lang, gusto na niya tong takasan dahil yon ang pinakalohikal na bagay na dapat gawin. Pero ang puso niya, pilit na sinasabing samahan na lang si Sebastian sa kung saan mang lugar nito gustong pumunta. Palaging ganun ang nararamdaman niya. And she felt so torn. Bakit ba kasi hindi nila naging madali ang lahat? Simula nung muli sila magkita, nagbago na ang lahat ng alam niya sa kanyang sarili. Ayaw niya kay Sebastian. Ang isip niya ay kasama niya doon. Pero ang puso niya, ayaw ng puso niya na makasama siya at sobrang nakakadismaya. We're almost there. Pukaw nito sa kanya maya-maya. Tumuwid si Amber ng upo sa passenger seat at nagpalingalinga sa paligid. Pamilyar ang daan na tinatahak nila. Mayroong ilang maliliit na pagbabago tulad ng mga ilaw sa kalye at ilang mga bagong bukas sa tindahan sa establishmento. Ngunit gayon pa man, alam niya ang lugar na iyon. Nasa Barangay Happy Village sila ang kanyang lumang tahanan. She had never visited that place since she come home from London almost 2 months ago. Hindi naman sa hindi niya gusto, masyado lang siyang busy. Noong 1 taon, ibinenta na sa kanya na may-ari ang dati niyang bahay doon na mag-migrate sa Canada ang buong pamilya nito. Sa buong panahon na nasa London siya, tuloy ang pagrerenta niya sa bahay. Napakaraming alaala niya doon, mabuti at masama, at hindi niya kayang iwan ng property. Kaya naman ang sabihin ni Marie na ibebenta na ang bahay, binili niya yon agad. Si Marie ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Inutusan dyan niya si Marie na linisin ang kanyang bahay paminsan-minsan. She wonders how it look right now. Maya-maya pa, tumigil na ang sasakyan. Dito tayo mag-uusap? Aniya rito. Tinanggal ni Sebastian ang coat nito at pinilupot ang long sleeve polo hanggang siko. Kumuha pa ito ng 2 baseball cap at backseat sinuot nito ang isa sa binigay sa kanyang isa. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Amber. Gusto mong suotin ko yan? Tumango ito. Para hindi ka mapapansin ng ibang tao na lumalabas ka kasama ko, hindi ba? May punto to. Ngayon pa lang, gusto na niyang kalimutan ng tungkol sa gabing to. And she wouldn't want pictures of proof. Kinuha lang niya sa kamay nito ang baseball cap at mabilis niyang isinuot. Kung alam lang niya na dito siya dadalhin, hindi na sana siya nag-ayos pa ng husto. Iginaya na siya ni Sebastian sa isang kainan na parang pamilyar sa kanya. Nang buksan ni Sebastian ang sliding door ng kainan, bumungad ang nakangiting mukha ni Aling Imelda sa kanya, ang may-ari ng karinderya na kinainan nila noong 2.